Magandang gabi po sa inyong lahat. Isabi sa inyong mga katabi, salamat sa Diyos dahil nandito ka pa. Sino pong nakakompleto ng 9 na araw ng simbang gabi? Marami din. Marami din. Nakakatuwa po dito sa inyong chapel sa Marikit East sapagkat lagi kayong marami. Laging almost puno yung upuan. At ngayon po ang huling gabi ng ating simbang gabi. Kaya po bukas, wala na pong Advent Rate dahil yan po ay parang paraan natin ng parang orasan na ating guide sa paghihintay sa darating na Kapaskuhan. Sa ating pong mga pagbasa, pinapahayag po dito ang katuparan ng pangako ng Diyos sa Haring si David, na yung kaligtasan at yung tipan ng Diyos ay kanyang tutuparin. Hindi sa panahon ni Haring David, kundi sa panahon ng ating Panginoong Jesucristo. Ang ating pong ebanghelyong binasa ay karugtong ng gospel natin kagabi. Dahil kagabi po, pinangalanan ang anak ni Zacarias at Elizabeth. Ano pong naging pangalan ng sanggol? Si Juan. Si Juan. Dahil yung mga Hudyo, ang gustong ipangalan ng mga kamag-anak, Zacarias din. Pero ang plano ng Diyos, Juan ang kanyang pangalan. Nang ibig sabihin, God is gracious o mapagbiyaya ang Diyos. At ngayon pong gabi, ating napakinggan ang awit ni Zacarias. Awit po talaga to. Sa seminaryo, sa kumbento kapag kami nagdarasal, tuwing umaga po ito dinarasal, ang tawag sa English ay Canticle of Zechariah, na sinasalaysay kung paano nagpasalamat si Zacarias dahil tinupad ng Diyos ang pangako sa kanyang bayang Israel. At paano natupad yung pangako na yon? Ang kwento ng kaligtasan ay hindi lamang kwento sa pagitan ng Diyos at ng kanyang bayan, kundi gumamit ang Diyos ang instrumento para matupad yung kaligtasan na yon. At isa sa naging instrumento ay ang propetang si San Juan Bautista. Anong nangyari kay San Juan Bautista? Siya na anak ni Zacarias. Sinabi dito sa ating gospel na siya yung maghahanda sa daraanan ng Panginoon. At yun nga pong nangyari. Inihanda niya ang daraanan ng Panginoon para yung kaligtasan ay tunay na maramdaman ng tao. Pero nung panahon na yun, hindi nila ramdam. Sapagkat yung gusto nilang kaligtasan ay mapalayas yung mga sumasakop sa kanilang bayan. Dahil during that time, yung Roman Empire ay sinakop ang Israel. Although meron silang hari, si Haring Herodes, pero parang puppet. Puppet lang na hari. Wala talaga siyang kapangyarihan. Sapagkat yung kapangyarihan ay nandun sa mga Romano. At itong karanasan ng pagsasakop sa Israel ay paulit-ulit nilang nararanasan. Ano ba yung kaligtasan na gustong iparamdam ng Diyos sa bayang Israel at maging sa atin? Yun ay kaligtasan laban sa kasalanan. Kaligtasan laban sa pagsuway sa kalooban ng Diyos. Dahil yun ang pinakamalaking pagsasakop. Dahil kapag nasa ilalim tayo ng kasalanan, kapag gumagawa tayo ng masama, akala natin malaya tayo. Akala nila kapag naghangad ng mas maraming bagay sa mundong ito, kapag naging ganit sa kapangyarihan, kapag naging ganit sa posisyon, kapag naging ganit at nagpakasasa sa makamundong kasiyahan, akala nila malaya sila dahil meron silang power. Pero ang tunay na malaya, yung taong umiiwas sa kasalanan, gumagawa ng mabuti sa kanyang kapwa,
At yun ang hamon sa atin ngayong Pasko. 2 araw na lang, Pasko na. Na sana yung pag-ibig ng Diyos ay makita sa ating paggawa ng mabuti sa ating kapwa. At sino yung una nating kapwa? Yung ating pong mga pamilya. Yung inyong asawa, yung inyong mga anak, sila ang unang kapwa. Dahil parang epokrito naman kung sa ibang tao gumagawa tayo ng mabuti, pero sa sarili nating tahanan, dapat doon nagsisimula ang kabutihan at pagbabahagi ng pag-ibig. At natupad na ni Zacarias ang kanyang misyon, ni Juan Bautista, ginamit siyang instrumento ng Diyos. Sana tayo din magpasakop at magpagamit sa Diyos. Dahil ang Diyos, kailanman hindi tayo dadalhin sa masamang daan. Amen.